bali na dun siya nakabase sa Women's and Children Protection Center sa WCPC. So, punta rin tayo sa Drug Enforcement Unit or si Police Officer Rodolfo Bartulas. So, yun. So, nandito po tayo sa investigation. Nandito po kami sa Station Investigation Unit. Interview po namin si Chief Inspector Glenn. At ako po si Melvin Delicio. Ako po si Catherine P. de la Cruz. Kami po ang mag-i-interview sa SI. Okay. So magandang hapon po, nandito po kami sa opisina ni Chief Inspector Glenn F. Dixon para tanongin siya tungkol sa mga taong iimbestigahan nila sa mga nalululong ngayon. Sir, so magandang hapon. Good afternoon. Sir, ano po ba yung mga usual nyo na huli regarding? Gawin lang yung mag-iimbestiga at ipapile ang kaso laban doon sa youth offenders na yun. Ngayon, bahala na ang sugado niyan kung sila ay i-rehabilitate at dadalhin doon niya sa mga youth confinement center. Sir, bukod po sa... So, ilang po sir, Kala ko mahaba eh. So, ayan, napapanayam natin natin si Inspector Glenn F. Dixon, and ngayon naman po is punta tayo sa Women's and Children Protection Center. Women's and Children Protection Center para interview si POC Linda. Nandito kami ngayon sa Office ng Women's and Children Protection upang kapanayonin si Police Officer Glenn Pasicolan. Magandang tanghali, ma'am. Pamantasan na lungsod ng Pasay, kumukuha ng documentary regarding sa mga out-of-school youth. Bakit ba may nagkakaroon ng mga out-of-school youth? And bakit sila na-involved sa drugs? Una-una sa lahat, kaya tayo nagkakaroon ng out-of-school youth. Nahuhuli yung mga sa nakabawal na drugs. Meron tayong yung isang opisina ang mahawak sa mga ganyang kaso. At meron tayong DEU na humahawak sa mga ganyang kaso. Yung tungkol sa drugs. Okay, thank you very much. So ngayon, nandito na tayo sa harapan ng office ni Senior Police Officer for Rodolfo Bartulas para interview siya. So bali po ng Police Officer for Rodolfo Bartulas. So para malaman mga karampatang parusa sa mga nahuhuling kabataan gumagamit ng pinagbabawal ng law. So sir, magandang kailangan sila i-involve nila sa mga activities kagaya ng mga games kaya kaya bang mga activities na para sa kanilang ikaganda. So, balik po ang So, yan, bali, nakapanayam na natin yung mga importante. Mga katanungan natin, pasagot naman nilang maayos. So, nakapunta tayo sa Station Investigation Unit na nakapanayam natin si Chief Inspector Glenn F. Dixon. At nagpunta rin tayo sa Women's and Children Protection Center at nakausap din natin doon si PO3 Linda Pasicola. Katatapos lang natin na interviewin si Police Officer Rodolfo Bartulas, kung saan ano-ano yung mga kadahilanan at kung paano mapupusa ang paggamit ng mga pinagbabawal na droga. Ito yung sa drug enforcement.
Parañaque Police Headquarters upang isang out of school youth, bakit pa siya nakulong, kung anong mga dahilan. Kung bang ikaw nagkaroon ng kaso, may kasalukuyan ka bang nag-aaral during that time? Bakit? Ayaw niya. Dahil hindi po sa barkada napapatalo. Okay, one last question. Kung bang magbigay pa siya ng word of advice para sa mga kabataan ngayon? Mga kabataan, sana huwag kayong gumaya sa amin dito na ako sa pihitan. Sana huwag niyo akong tularan, huwag niyo rin kami tularan sa mga nagawa namin kasalanan sa inyo. Sige, yun lang po. Bali, marami ako natutunan sa Sabi niya pagka tayo na mayroon na ngayong daw araw siyang na to, kubo doon na ang mga dahilanan pala nito is yung guidance ng mga magulang ko Kasama naman, siyempre guys. mga anak mo. Kung halimbawa lang At the same time, sa kahirapan na rin, siguro wala Is, yun nga, may apo na siya eh. una nga pong kung bakit nagkakaroon Sabi ko ng sa inyo, mga sir, out of school kailangan nila youth yun ang children apo. kasi nga po sa kahirapan, poverty, and then nawawalan po sila ng guidance ng parents, kaya medyo nahiwalayan, nawawalan sila, napupunta sila sa maling landas. So, ang mga epekto noon, then yung mga children is nagkakaroon sila ng bisyo na magkaroon ayun, natuto silang gumamit ng droga, kaya dapat matutunan natin or maiwasan natin to. Dapat, mas maganda po natin mga activities sa school, sa mga barangay, para maiwasan po natin yung mga ganyung situation. Yun lang po. Sa akin naman po, kailangan piliin po natin yung mga barkada na maaari maka-influensya sa atin ang mabuti, hindi yung makakasama sa atin. Interview natin mga opisyal, ang chief ng SID, chief ng Women's Desk, ng EEU. Maraming tulong doon sa kanila. Tulad din halimbawa ng get involved into community activities sa school. Hindi tsaka higit sa lahat din doon yung pipiliin natin gaya ng mga sinabi nila. Yung mga sasamahang barkada. At higit sa lahat, walang ibang makakatulong sa inyo. Sa atin, sa inyong mga kabataan, kundi inyo rin mga sarili. Dahil sa inyo, alam nyo na rin kung ano yung tama at mali. Higit sa lahat, most important yung kailangan maging closer ka to God para makaiwas ka at yung temptation mo, malilimita ka. So yun lang, maraming salamat. Thank you. Kabataan, sana huwag kayong gumaya sa amin dito na ako sa pihitan. Sana huwag niyo akong tularan, huwag niyo rin kami tularan sa mga nagawa namin kasalanan sa inyo. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, makinig ka sa aking payo. Pagkat musmus ka lamang at malaman ng maaga ang gusto sa kamalian. Batang bata ko na